Hello everyone. Good morning, good evening, good afternoon sa lahat. Dito na naman ako para magbahagi sa inyo, mag-share kung ano ang mga nangyayari dito sa buhay namin dito sa Amerika. Tingnan nyo ang buhay ko, ganito lang. Anyway, uh, first of all, I would like to say thank you to everyone. Thank you sa all my subscriber. Thank you sa lahat ng mga nagtsatsagang panoorin yung aking video. Thank you sa lahat ng likes and share and comments. Maraming salamat sa suporta nyo. But anyway, like I said, eto, nagsishare lang ako sa inyo ng everyday namin na-experience dito sa buhay namin. Okay? So, stay tuned. Panoodin nyo yung video ko until last. Okay? Thank you. Okay, so today, eto, back to normal na ako. So, I have to go back to my routine. Ito na ang trabaho ko ngayon. Back to laba-laba na, hindi ko nagawa yan for a while. Siyempre, nung na-accident ako, everything ng trabaho dito is ang asawa ko ang naggagawa. Kaya, hindi naman kami mukhang miserable sa buhay. Kaya, okay na rin, So, I'm so glad na very supportive ang husband ko. So, it's good, di ba? So, anyway, tingnan nyo ako. Ito, naglalaba. Nagda-dryer ako ngayon. Baka naririnig nyo yung dryers. Baka nakaka-disturb. Maingay siya. So, sayang naman kasi yung oras kung hindi pa ako isabay ko na lang sa trabaho ko yung mga ginagawa, yung gawaing bahay. Yung pagbibideo, para consistent ako sa pagbibideo. Alam nyo naman, sinisingit lang natin yung mga bagay na yan. Anyway, marami ng, like I said, nangyari sa buhay namin na, actually, andito lang naman kami sa loob ng bahay. Wala naman kaming ginawa for 2 months and a half, almost 3 months. Tingnan nyo naman ang buhay dito. Napakakulay. Tapos ang weather, napakaginaw. Good thing ngayon, maganda naman ang weather namin right now. Hindi siya masyadong malamig. Kaya hindi lang ako makalabas kasi tingnan nyo yung kamay ko, crooked pa rin, hindi pa rin siya pantay. At saka, masakit siya kasi, alam nyo, syempre, hindi pa nga siya tama ang yung movement niya. Kaya minsan, talagang hindi maganda. Kaya mag-iingat tayong lahat. Mahirap madisgrasya. Mahirap yung recovery, talagang nakakainis pero wala naman tayong magawa kasi pag accident is accident, wala tayong magagawa dyan. Talagang yun ang buhay natin. Kung ano yung mangyayari sa buhay natin, yun. Pasensya na kayo, hindi pa ako naliligo kasi naglaba muna ako. Nag-cancel yung client ko, nag-move siya some other day. So okay lang naman. Marami rin naman akong trabaho. So okay lang. Naglilibang-libang lang naman ako. Ganito lang naman ang buhay namin dito. Find a way. Isingit ang mga trabahong bahay para hindi naman tayo mamaho. Like I said, pagkatapos nito, maliligo ako and then mag-i-edit muna ako kasi may mga videos na ako na need to upload. So, pero bago ko gawin, syempre, tapusin ko muna tong mga trabaho ko kasi pag inuuna ko yung mga ginagawa ko na yun, minsan nawawalan na ako ng oras. So, kailangan may priority tayo sa buhay. Hindi yung, sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko naman gawin yan, gagawin ko yan mamaya. Pero actually, hindi mo na magagawa yun kasi nalilibang ka na sa mga iba mong ginagawa. So,
Ah, yun lang ang na-notice ko kasi katulad ngayon, tamad na tamad na. Alam nyo, napakahirap kasi dahil tamad na ako bumangon talaga. I cannot wait until, yung, alam nyo, sa totoo lang, ang tao, pag alam mong may gagawin ka na ayaw mo na gawin, kumbaga, napipilitan ka lang. Para bang, ah, kahit gising ka na, tinatamad ka pang tumayo. Kung minsan, nakakapagsisi kasi, nagsayang ako ng oras na naandyan sa bed. Wala naman nangyari sa buhay ko, nasayang lang. Tapos mamaya, nagmamadali na ako kasi wala na akong oras. Mag-prepare pa, mag-ready pa ako. Kasi hindi ka naman pwedeng humarap sa tao na ganito yung itsura mo. Siyempre, pinopromote natin yung maganda sa client. So, hindi natin pwedeng harapin ang tao na mukha kang disaster. Kahit na ba marami kang problema, hindi ibig sabihin, idadamay mo yung mga tao. Kaya ako, lagi akong, kahit na disaster yung buhay ko, I prepare na mag-ayos pa rin sa harap ng tao. Kasi nakakahiya naman yun. Nawawalan ng gana yung mga tao. Nawawalan sila ng confident kung ang magpapaganda sa iyo hindi niya nga maayos yung sarili niya. Kaya huwag kayong magtaka na minsan tinatanong nila ako, so, saan ka ba pupunta? Dito ka lang naman, dito lang naman kasi yung trabaho ko. Pero hindi ibig sabihin andito lang ang trabaho ko. Pwede na akong haharap sa mga tao na miserable ang itsura. Siyempre, tinatakot naman natin yung mga clients natin. So, we cannot do that. Hindi ibig sabihin dito ka lang sa bahay mukha ka ng disaster. So anyway, like I said, siguro yun talaga yung personality ko. Gusto ko look presentable kasi I don't know, siguro dahil sa lumaki kaming mahirap, so siyempre sometimes nawawalan ka ng confident. Pagka mahirap ka, mahirap ka nga. Sometimes nawawalan ka ng confident, pero para sa akin, ito yung nagpapalakas ng confidence sa akin. Yung hindi ka ba mukhang miserable kahit, kasi hindi naman porke mahirap, wala na tayong karapatan mag-ayos-ayos, magdamit ng medyo presentable. Hindi naman ganun. Lahat naman is may karapatan kahit na wala tayong masyadong, like I said, kakayanan. It's okay, wag nating isipin yun. Basta para sa akin, iba pa rin yung maging maayos tayo. Parang ugali lang yan, kailangan maayos din ang ugali natin, maayos din yun. Doon mo makikita yung attitude ng tao ewan ko, sa tingin ko lang, pag magulo, parang magulong tao din yun parang sa akin yun lang ang tingin ko. But I didn't say, iba-iba naman tayo. Parang yun lang ang first ko sa mga taong hindi nila binibigyan ng importansya yung maging presentable tayo sa harapan ng mga tao. Kasi parang respeto na rin yun. Bakit ka naman haharap dyan ng kayong wala, yung hindi ka kagalang-galang, kumbaga, hindi ko naman sinabing magbarong tayo. But anyway, yun lang ang sinasabi ko. So anyway, ganito ang buhay ni Inday. Everyday ng buhay ko, ginagawa kong makulay kahit na walang kakulay-kulay. Kaya tingnan mo, alam niyo ang gumaganda na yung weather Kaya lang, ayoko namang lumabas. Diyan sana I don't know, parang nawalan ako ng, parang hindi ako ready for now to go somewhere. Actually, marami akong invitation, but honestly, wala pa akong response sa mga taong, they're trying to invite us. Pero, I'm pretty sure they will understand naman yung mga pinagdadaanan namin kasi hindi pa nga kami, para bang
Lalo na ngayon, parang tamad na tamad ako sa everything. Nakakalungkot kasi nasasayang yung araw. Sana nai-enjoy natin every moment, every minute ng buhay natin kasi like I said, hindi naman tayo forever na, you know, na nandito sa mundo. Sana hindi natin sinasayang, di ba? Pero parang dumating kasi ngayon yung time na parang feeling namin wala kami talagang magawa sa buhay. Para bang nakakatamad. Actually, nagkasino ako. Nagkasino kami last time ng Sunday. First time ko lumabas. Kasi pinipilit na ako ng asawa ko dahil parang mangangagat na ako ng tao dito sa bahay. Iba mamaya bigla ko na lang sakmalin yung asawa ko kasi hindi nga ako lumalabas na for almost 3 months na. So I did. Nagpunta kami, nag-osyoso, nag-play ng konti. Ako kasi pagpupunta ako dyan, di ako nagdadala ng pera. Dinadala ko lang yung kaya kong ilaro. Ano ba naman yung kaya ko ilaro? $20 hanggang $40. I cannot go more than that kasi kung matatalo yung 20 ko, lalayas na ako, hindi ko na iintayin na mawala yung aking $40. So anyway, nadoble naman yung pera namin ng asawa ko. So nabayaran namin yung lunch namin. Free na yung lunch namin. So okay na yun. So, pero hindi laging ganun. Kaya ako, alam ko yan, hindi laging mananalo ka. Actually, kung yung asawa ko nga sabi niya, sige, ilaro mo na lang yan para matagal. Ganon. Ako hindi eh. Pagka nanalo ako ng kahit konti, basta na doble lang yung pera kung pinasok. Out na ako. Bakit ko pa uubusin? Alam mo naman, mahirap lumaban sa machine. Hindi mo mabibit ang machine niya. Kaya ayun, yun lang ang thinking ko. But anyway, kasi wala naman akong panglaro na madami. Diyos ko, kadami ko kayang bills ngayon sa medical bills ko. Ang dami kong bayaran, kaya hindi easy yun. May stress ka talaga, pero ready lang ako may stress. Ini-ignore ko na lang lahat. Sabi ko, bahala na si Bathala kung ano yung gusto niya sa akin. Kung hanggang doon. What can I do? Ganun na ako ngayon. Hindi na ako tulad ng dati na I'm worried anong babayad ko dyan? Wala naman akong trabaho. Kasi hindi ako nakatrabaho for almost almost 2 months. Kaya hindi yun madali na yung pagkawala ng income, hindi masakit sa bulsa yun. Kasi kaya ka nga nagsusubi ka ng pera pang emergency. Pero minsan iisipin mo rin, ayaw mo naman ubusin yung pang emergency mo just like that. Kasi ang hirap kaya ng wala kang pinanghahawakan, parang feeling mo ikaw na yung kawawang nila lang sa mundo. Kaya ako, sasabihin nila, huwag mo isipin yan, ganito. Kaya nga sinasabi ng ibang makikinig din ako ng mga teaching yung dryer ko, stop ko muna at nag-bell na. Hold on.